Una sa lahat, congratulations po sa pagkakapasa. And not just pagkakapasa, kundi pagiging top-notcher dito sa dalawang licensure examination ngayong March. Abay, talagang bibihira yung mga ganitong pagkakataon. Anyway, ito, Sir Emmanuel, maitanong lang namin, kumusta ngayon sa feeling na kayo po ay pasado sa dalawang licensure exam and top-notcher pa and dalawa pang licensure examination ito? Kumusta po sa ating feeling ito, Sir Eman o Sir Emmanuel? Ito ba ay inasahan natin, sir? So, una-una po sa lahat, sir, is syempre masaya ako. Kasi, una, para sa sarili ko, may napatunayan ako. I prove na I have the gifts and talents para itap yung boards. And super happy po kasi yung achievement ko, hindi lang ako yung pinasaya, pati po yung institution, pamilya ko, yung mga close friends ko po. Lahat po sila naging masaya sa achievement na to. So, isa po yun ang dahilan bakit masaya ako. And until now, nagsising in pa lang din po na ganun yung lumabas na resulta. Yun po. Okay po. Ito malaman namin, sir, saan po ba kayo graduate ng electronics engineering, Sir Emmanuel? So, graduate po ako ng Ateneo Dinaga University batch 2025. So, last year lang po ako nag-graduate sa Ateneo. Alright, yun. So ito, bago yung examination, Sir Emmanuel, ano ba yung mga paghahanda, mga preparation na ginawa mo personally para talaga makapasa and yun nga, maging top-notcher dito sa examination na ito, Sir Emmanuel? So, about po sa process is, yung sa akin po kasi last year ako nag-graduate. So, mostly nag-take po ako ng a year before ako nag-take ng board exam. So, yung una pong SEM, mostly nagpahinga po talaga ako. Sa akin lang po. Gusto ko lang po talaga mag-rest from academy and before po ako mag-transition sa boards or sa professional life ko po. Then, yung start po ng review ko by November is nag-start ako to build up my fundamentals po. Nag-focus ako dun sa mga bagay na madadala ko, hindi lang sa exam, pati sa future or sa mga kakaharapin ko pa. And siguro po yung una ko talagang pinocus is kilalanin ang sarili ko, hindi yung mga subjects or yung ibang bagay. So, hinanap ko kung saan ako kukuha ang motivasyon, kung sino ako, at kung ano yung kaya kong gawin, at kung ano yung mapapabuti sa akin. Yung inalam ko kung ano yung mga proseso po na kailangan kong gawin para maipasa yung board exam. And siguro part na din po yung pagpili ng review center is para po sa akin kasi is malaking tulong sila sa pagre-review journey ko. Siguro mas napadali po nila yung pag-review ko since alam ko na yung mga dapat kong aralin kaysa ako lang mag-isa. So, siguro meron akong ambag na sarili ko pero hindi ko magagawa ng mag-isa lang ako. Yun po. Alrighty, yun. Okay, ano ba sir yung yung mga pinagdaanan natin kung meron man, halimbawa yung mga challenges, struggles, bago tayo mag-arrive dito sa examination and until yung makuha natin yung tagumpay na ito. Ano ba yung ating mga challenges, sir, na na-overcome naman natin, Sir Emmanuel? Sa siguro po simulan ko sa suporta ng pamilya, wala pa akong naging problema. Kasi full support po sila sa mga gusto kong gawin. So kung ano pong gusto kong tayakin, nakaalalay po sila sa akin. And support sa challenges naman po is, unang sa lahat po is mahirap po talaga yung board exam. Kasi marami kaming aaralin. May apat po kaming subjects. And para po sa akin, masyadong marami yung coverage. Masyadong malawak para sa exam. Pero yung challenges po talaga is na-feel ko nung review kasi doon ko po nalaman na marami pa akong hindi alam. So, naging part din po ng challenge yung pag-recognize ng mga bagay na hindi ko pa alam. Kasi, minsan po kasi sinasabi ko, alam ko na yan. Pero sa totoo, hindi pa, kulang pa. So, binantayan ko po yung sarili ko na hindi ko ma-overlook yung mga bagay na ganun. Kasi, feel ko yun din po yung hihila sa akin pababa if ever na-overlook ko sila. Kaya towards the journey po, pag hindi ko alam, tatanggapin ko hindi ko alam. So, be humble enough po to accept na may pagkukulang ka rin. Kasi minsan hindi lang po, alam ko lahat tayo magaling, pero hindi tayo perfecto na
dapat alam natin ang lahat. So, meron hangganan yung alam ko. Kaya inaccept ko and I try to compensate through efforts. And yun din po, ang isang problema is yung consistency kasi sa mahabang review po, nakakapagod. Kaya kailangan din po ng balance sa buhay. And towards the boards po, hindi natin maalis yung kaba. Yun po. Alright, yun. Eto, maitanong ko lang Sir Emmanuel, bakit po pala kayo nag-aral ng ano, ng engineering? Ito ba'y pangarap nyo, sir, nung bata? Gusto ng magulang or meron tayong purpose na siguro makatulong sa ating kapwa? Ano yung ating purpose dito, Sir Emmanuel? So una po sir, sabi daw po kasi nila, mapera pag engineer. Yun. Pero kidding aside po, di nung bata pa lang po kasi ako mahilig ako mag kutingting mag-ayos ng mga laruan, ng mga remote control po. Siguro doon po unang nakuha yung interest ko sa pag-engineering or sa pag-create or pag-repair ng mga bagay-bagay. And mostly din po is yung mga kapatid ko din po and mga pinsan, engineering din po yung pinurso nila. Siguro naging part din po, na-impluwensyahan din po nila ako bakit pinurso ko ang career na to. And also, para sa sarili ko po, gusto ko po maging isang electronics engineer. Siguro ngayon hindi ko pa alam kung ano yung mga gagawin ko, pero I know na mayroong opportunities na naghihintay sa amin. Yun po. Alright, iyon. So ito, sir, nang mabalitaan ito ng ano, ng parent mo, ng mga kamag-anak mo, sir, na yun nga, pasado ka na and top notcher pa sa dalawang examination. Kumusta yung naging reaksyon nila, Sir Emmanuel? Ah, about po dyan is, nag-ano pa po kasi ako eh. Nung lumabas po ang result, biyahe po ako. Hindi ko pa alam. Hindi ko po talaga nakita yung result. Meron lang tumatawag sa akin, marami nagchat-chat. Di ko pa alam gagawin ko nung una. Kung magsasagutin ko ba sila, re-replyan ko ba sila. Pero knowing na ganun po yung reaction, I know na naging masaya sila at naging proud po sila sa achievement ko. And later on naman po, nung nagka-free time na ako, isa-isa ko po silang nireplyan, nagpasalamat. And I'm really thankful na napapaligiran po ako ng tao na sumusuporta sa akin. Ganun po. Opo, iyon. Ito sir, bago ko makalimutan and para alam nung ating audience, yung nakikinig sa atin, ano sir, yung dalawang examination na naipasa nyo and top notcher kayo, sir? Yung dalawang exam po ay isa for Electronics Engineering Licensure Exam. EEL na po siya. EELE ang tawag. And yung isa po is ETLE, which is Electronics Technician Licensure Exam. So para po kasi sa amin yung dalawang board exam is connected yung mga knowledge or yung mga topics po. Kaya siguro yung pagre-review ko po, nag-focus ako sa ECE while binibigyan ko din po attention yung ECP. So pinagsabay na po namin sila sa review. Ganun po. Alright. Eto, sir, palibasa, alam naman ng lahat na mahirap talaga ang course na engineering. Dumating ba sa point, sir, na, halimbawa sa pag-aaral natin, dumating ba sa point na, ay teka, parang gusto ko nang tumigil, parang ayoko na. Ayoko nang ituloy to, ayoko nang mag-aral nito. Change na lang ako ng ibang career path. Dumating ba sa mga ganong punto, Sir Emmanuel? So, sa akin po sir, personally, wala naman pong masyado malaking dahilan. Parang yung wala naman pong event sa buhay ko na talagang gusto ko tumigil. Kasi mostly po, siguro meron mga setbacks or meron paghihirap. Pero I always, ano po, uh, move forward. So, sabi ko, itutuloy ko tong pinili ko. So, pinanagutan ko po yung sinimulan ko. Ganun po yung mindset ko, sir. Para throughout the journey, ang titingnan ko po una is yung forward and looking back dahil meron mga nakasuporta sa likod ko. So, pinili ko po talaga siya kaya pinursu ko siya. And if ever naman po meron mga doubts or negativities, ay siguro ano po, nagdadasal na lang ako or naghahanap kausap para naman po siguro gusto ko din po makarinig ng suporta at validation sa ibang tao para naman masabi ko na, ay tama pala tong pinili ko. Ganun po. Alright. Ngayon, sir, naganap na kayong electronic engineer and yun, talagang successful kayo dito sa larangang ito.
Sir, ano yung mga future plans natin, Sir Emmanuel? Sa future plans po is, sa ngayon po, syempre, naglo-look na din po ako mga probable career or opportunities. Pero ang main focus ko po ngayon is to gain experience and to improve my skills po. Since for now, I'm only a board passer po. So wala pa ako nagpapatunayan, nakapasa pa lang akong boards. And yun din po ang tinitingnan ko na siguro sa first job ko po or sa first opportunity na pumunta sa akin, ang titingnan ko po is yung skills and growth na makukuha ko. Yun po. Alrighty, yun. So siguro ito, Sir Emmanuel, ano yung maa-advise mo naman sa mga student ngayon, halimbawa sa high school, elementary, or kahit sa college, na gusto ring maging engineer and gusto ring maging top-notcher? Ano ba ang mga dapat nilang gawin or paghandaan, Sir Emmanuel? Sa akin po kasi ang masasabi ko yung mga personal na bagay na common sa lahat ng tao. Siyempre po, unang-una, kailangan mo ng pangarap at pagtitiwala. So, first you must believe po na kaya mo maging isang engineer. So, dapat sarili mo palang alam mo na po na gusto mo maging engineer at kaya mo maging engineer. Para po kasi sa akin, if may tiwala ka sa sarili mo, lahat ng efforts and action mo po is towards dun sa goal na nakikita mo. So, kailangan po yung vision din. Nakikita mo ba ang sarili mo sa future na engineer? Hindi lang basta na magaling ako sa math or mahina ako sa math. Kasi yung mga bagay na yun is kaya mong aralin, kaya mong mabago towards the journey mo. Walang mahinang tao po. Ang kailangan lang talaga tiwala and yung efforts and to add po yung consistency. And always be humble. Ganun po. Alright. Ay, yun. Total, sir, nabanggit mo kanina yung about sa math. Marami ang ayaw mag-engineering, sir, kasi nga, takot sa math eh. Parang ayaw nila ng math na subject. Pero ito, sir, mas maganda kung sa inyo manggaling. Paano kung halimbawa, sir, hindi talaga magaling sa math? Possible pa rin bang maging engineer yon, Sir Emmanuel? Uh, About po dyan, para po sa akin, mahirap siyang sagot eh. Kasi hindi naman po ako ang nasa nila, nasa paras nila. So, since ako po is, hindi ko naman love talaga ang math, pero hindi naman po yung parang hate ko siya. So, parang nasa point ako na naiintindihan ko siya. Pero syempre, may mga bagay akong nahihirapan, pero I still try my best. And parang naman po doon sa mga tao talaga na feel nila lang mahirap ang math. I think po, sabihin ko na lang din yung sinasabi ng mga mentors namin na mahalin mo na lang ang math dahil wala na tayong magagawa. Yun lang po. Alright, ayun. O sige, sir, bago tayo magtapos sa interview na ito, siguro sir, kung may nakalimutan akong itanong, may gusto kayong idagdag, bibigay ko sa inyo ang opportunity to para sabihin. And syempre, kung may gusto kayong pasalamatan sa tagumpay na ito, Okay po. bigay ko ulit sa inyo ang linya, sir. Sige po, ibigay ko sa inyo ang linya, Sir Emmanuel. So, once again po, good morning. I'm Emmanuel Sineva, recently passed two board exam. And first, I would like to congratulate po all the other passers. Siguro, masyadong busy po ngayon, hindi ko pa sila na-congrats. So, I will take this medium to say congratulations to those individuals who passed their test. And also, doon naman po sa mga hindi pinalad, I hope you're still doing well and I believe you will be able to pass your board exam later on. So, laban lang, patuloy lang. Naniniwala ako sa inyo, engineer. Kung feel nyo walang naniniwala sa inyo, i-count nyo na ako bilang isa dyan. So, I really believe na everyone should deserve to be passed. So, siguro hindi pa ngayon, pero I believe in later on, you will pass po or you will achieve a successful career. Yan po. Tapos, sa papasalamat naman po is first of all, I thank the Lord for giving me this opportunity to prove myself and for giving me this achievement. Siguro, pag nahihirapan po talaga ako minsan, I call for someone and I call for the Lord. And next po is sa my family, kay mama, kay papa, sa mga kapatid ko. I'm really thankful po na towards the journey, nakasuporta ko sila sa akin. Pinapasalamat, I mean,
kinakamusta nila ako, tumatawag sila kung okay pa ako. It really helps even though those little things na overlook ng iba, pero it gives strength para magpatuloy lang ako sa journey ko. Next po is yung mga friends ko. Siguro minsan hindi na kami nag-uusap-isap. Pero I know once na mag-usap po kami, nandun yung suporta, yung paniniwala nila. So, siguro maliban sa pamilya, sila din po yung nagtiwala sa akin. Next po is yun sa institution and yun sa professors ko. Without them, I wouldn't be able to top the board exam po. Siguro, maliban sa knowledge na binigay nila sa akin, nagturo din sila ng values and experience po na nakatulong talaga sa journey ko towards pagiging electronics engineer po. And also, a special mention po sa mga pinsan ko. Shout out po, Team Aesthetics. Matagal na po silang gustong ma-shout out sa radyo. And sa mga pusa ko po, thank you sa pagiging support, especially pag malungkot ako, sila na lang ang kinakausap ko. And message po sa mga aspiring engineers. First of all, you don't need to aspire to become like me because you yourself is enough to achieve great things po. Yun lang masasabi ko kasi hindi naman po ako, I can be a model or motivation pero deep down, yung sarili po nila ang enough na ang sarili nila. So, hindi nila kailangan gayahin ang process ko, ang methods ko. Kailangan nilang hanapin kung ano yung makakatulong sa kanila. So, I believe everyone has the chance to top the board exam. Ang masasabi lang is, do your best, be humble, and always believe po. Thank you.